This season, inaalala po ng mga tao ang kamatayan ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Pero sana po, hindi po this season lang natin alalahanin kung papaano dinemonstrate ng Lord ang kanyang pag-ibig. That while we were still sinners, Christ died for us. Amen? Sa kabila po ng ating pong mga kahinaan, sa kabila ng ating mga kasalanan na paulit-ulit nating nagagawa, sukdulan na ialay ng Diyos ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Amen? And that is the amazing love of God. Kapatid, walang ibang nagmahal sa iyo katulad ng pagmamahal ni Kristo. Amen? Oh, thank you, Jesus, for your love. Thank you for your amazing love, Lord. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa cross ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng
Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Oh Diyos, oh Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Oh Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin
po ang Panginoon. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos. Unang araw sa buwan ng Marso. Praise God! Palakpakan natin si Lord. Panibagong buwan ang ating pong tatakakin. At salamat sa 2 buwan na nakalipas. Yung mga buwan na yun ay hindi na natin mababalikan. Ano mga bagay na ating maaaring naging problema, pagsubok, tapos na po yun. Harapin natin yung araw ngayon at sa mga darating pa sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaya ni Lord ito. Walang sukuan, kaya ni Lord ito. Kung may nararanasan kang karamdaman, sabihin mo sa sarili mo, pinagaling na ako ni Lord. Amen? Kasi alam niyo po, minsan, napakahalaga ng deklarasyon natin sa ating mga sarili. Kasi ang Lord, ang salita ng Diyos, dinideklara niya yan sa buhay natin. Kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, dinideklara mo yan sa iyong sarili. Magpinagaling ka ng Panginoon, lagi mong sabitin, Lord, salamat sa iyong sugat, ako'y pinagaling mo. Diba? Siya ang ating dakilang manggagamot. Bago po tayo magsimula, anyayahan ko po kayong tumayo. At buksan ang inyong mga Biblia, mapa-cellphone man yan. Idideklara po natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Makibukas po kayo sa akin. Buksan niyo po ang Awit, chapter 9. Salmo, chapter 9. Kung may cellphone po kayo, buksan ninyo. Bible, buksan ninyo. Tapos, i-share niyo naman sa katabi niyo kung wala siyang dala. Okay po? I-declare po natin sa ating buhay, gaya ng ating pong narinig kanina. Psalm chapter 9. Ako po binabasa ko po sa ang salita ng Diyos version. Verse 1. Panginoon, buong puso kitang pasasalamatan. Ilalahad ko ang lahat ng inyong ginawang kahanga-hanga. Dahil sa inyo, kataas-taas ang Diyos, ako'y magsasaya. Magagalak ako at aawit ng mga papuri para sa inyo. Aawit ako ng mga papuri para sa inyo. Kapag kayo'y nagpapakita sa aking mga kaaway, natatakot sila at umaatras. Tumatakas sila at nadadapa. At sa inyong harapan sila'y namamatay. Nakaupo kayo sa inyong trono bilang matuwid na hukom. Nung ako'y inyong hinatulan, napatunayan niyong wala akong kasalanan. Hinatulan niyo at nilipol ang mga bansang masasama, kaya hindi na sila maalala magpakailanman. Tuluyan nang nawala ang aking mga kaaway. Sila ay lubusang nawasak. Giniba niyo rin ang kanilang mga bayan at sila'y lubusan nang makakalimutan. Ngunit kayo, Panginoon, ay maghahari magpakailanman. At handa na ang inyong trono para sa paghatol. Matuwid ninyong pinamumunuan ng sangkatauhan. Sila'y inyong hinahatulan ng walang pagkiling kaninuman. Panginoon, kayo ang kanlungan ng mga inaapi at kublihan sa panahon ng kahirapan. Ulitin natin yung verse 9. Panginoon, kayo ang kanlungan ng mga inaapi at kublihan sa panahon ng kahirapan. Sa inyo nagtitiwala ang nakakakilala sa inyo dahil hindi nyo itinatakwil ang mga lumalapit sa inyo. Again, sa inyo nagtitiwala ang nakakakilala sa inyo dahil hindi nyo itinatakwil ang mga lumalapit sa inyo. Magsiawit kayo ng papuri sa Panginoon na Hari ng Jerusalem. Ihayag ninyo sa mga bansa ang kanyang mga ginawa. Hindi niya nakakalimutan ang pagpanawagan ng mga pinahihirapan. Pinaghihigantihan niya ang mga nagpapahirap sa kanila. Panginoon, tingnan niyo po ang nagpagpapahirap sa akin ng aking mga kaaway. Maawa kayo sa akin at iligtas niyo ako sa bingit ng kamatayan. Upang masabi ko sa lahat ng tao sa pintuan ng Zion,
ang inyong mga ginawa at ako'y magagalak at magpupuri dahil sa inyong pagliligtas. Nangyari mismo sa kanilang bansa ang binalak nilang masama, sila mismo ang nahulog sa sarili nilang bitag. Kilala ang Panginoon sa kanyang mga gawang matuwid, ang masasamay na pahamak dahil rin sa kanilang masamang gawa. Kamatayan ang hahantungan ng mga masasama, ang mga lilimot sa Diyos, ganyan ang kahihinatnan nila. Ang mga dukha ay hindi laging pababayaan at ang pag-asa ng mga mahihirap ay hindi na mawawala kailanman. O Panginoon, huwag niyong pabayaang manaig ang kakayahan ng mga tao. Tipunin niyo sa inyong presensya at hatulan ng mga taong hindi kumikilala sa inyo. Turuan niyo silang matakot, Panginoon, at nang malaman nilang sila'y mga tao lamang. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y makakaupo na. Praise God. Good morning po sa ating lahat. Praise God. March 1, 2026. At marami po tayong aabangan sa unang araw ng buwan na ito. Kanina po ay sa bahay ang kanilang masyado silang maagang mag-celebrate ng kanilang Fire Prevention Month. Na po, kanina po ay sa Taal, halos parang akala ko kung anong meron eh. Nagsimula sila parang around 7 o'clock. Niyanig nila yung buong Taal eh. Sa sobrang lakas ng mga fireworks. Yung ano yun? Fire truck. Yun. Fireworks tuloy. Ayan. So, sobrang init na po. Tama po ang sinabi ng weather forecast. Sa mga susunod na mga linggo, mararamdaman ninyo po ang pinakamainit na panahon sa kasaysayan. Bawat taon, dagdag ng normal daw yun. Dati, normal na 40. Aabot na po ito ng 47 pataas. So make sure po na kayo po ay hydrated, no po? Uminom ng tubig. Huwag nang lumabas masyado ng bahay kung wala naman po kayo pupuntahan. Yung mga tambay na tatambay sa labas, huwag na po muna. Kasi po, uso po ang stroke. Hindi niyo po namamalaya na yung sakit ng ulo ninyo ay history na pala yun or possible stroke na po yun. So ngayon po, hindi mo na malaman kung kailan ka na stroke. Yung pagsakit lang, pagkitib ng ulo, malalaman po yan kung ako nagkakamali, sa CT scan ba? So malalaman po na merong nagbara na sa mga ugat natin. So kaya po, manalangin, magtiwala sa Panginoon, kahit na po gaano tayo ka-healthy, kahit gaano naman tayo ka-unhealthy, sa Diyos pa rin tayo kakapit. Dahil ang Diyos po nabibigay sa atin ng buhay at kalakasan sa bawat araw. Pero kailangan na may wisdom, huwag naman po panay soft drinks ang inumin. Ngayon naman po, panay tubig naman. Kasi po, pag panay soft drinks, patay tayo dyan. Diabetes ang abot natin dyan. Okay po? Maraming paalala, pero alam po natin na ang tunay natin pwedeng pagkatiwalaan sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Ngayon po ang pagtatapos ng ating pong series sa Genesis chapter 33. At excited po ako dahil ito pong panghuling series ay napapanahon sa ating pong iglesia. Amen. Okay po. Nakilala ko po ang iglesia po ng HPCI Lemery, Batangas. 4 na taon nang nakakalipas. Nang ako po ay naging bahagi ng iglesia nito. Nakita ko po yung difference ng pagkakaiba ng pagsamba ninyo sa pagsamba sa iba. Kayo po kahit na alam natin na minsan hindi naman ganun kagaganda yung ating mga instrumento, pero pagdating po sa pagsamba, isa po sa napatunayan ko, ang pagsamba dito kakaiba. Amen. Bakit po? Kasi
wala po tayong pakialam sa pagsamba na kung ano maririnig ng ating katabi. Nadatlang ko po kung paano po kayo sumamba sa Panginoon. Amen. Very bold. Kaya pag lumabas po kayo, kung parehas po tayo, pag pumunta kayo sa ibang church na parang malumanay, para bang nananamlay ka din, sumamba. Kasi parang hindi ako makasigaw. Parang merong nagpipigil sa damdamin ko na sumigaw, magpuri sa Panginoon. At kilala po ang iglesyang ito sa maalab, mainit, masigaw, masigla. Ewan ko po kung naaalala niyo po yung journey yan. Ano po, na halos mawasak ang mga speaker. Talaga makapagpuri lang sa Panginoon. At yun po yung aking ikinamamangha sa inyo na hinahanap-hanap ko sa tuwing ako po yung umiikot dati sa mga iglesia ng HPCI. So ngayon po na tayo po ay nasa bagong pangalan, let's glorify God sa paraan na talagang isisigaw natin ang kanyang pangalan. Kasi po sinisigaw natin si Lord, hindi po sarili natin. Hindi naman pagka-OA yung katabi mong sigaw ng sigaw. Hindi naman ganon. Yun po yung paraan ng kanyang pagsamba. Doon niya po na ilalabas yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pasasalamat. Hindi po OA yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pala OA. Kasi may mga ganun di ba? Na parang ano ba naman ito, katabi ko, nakaka-distract na. Hindi po. Hindi po OA yun. Yun po yung paraan at kanyang damdamin kung paano niya i-connect ang kanyang sarili sa pagsamba sa Panginoon. Meron naman sumasambang tahimik lang. Meron naman sumasambang parang bato lang. Alam niyo yung parang bato lang? Ganyan lang. Walang kilos, mata lang ang gumagalaw. Meron naman po nga sobrang lakas ang boses pag kumakanta, kahit na hindi sintonado masyado. Hindi sintonado masyado. Di ba? Kahit na yung nota parang sumasaliwa, grabe yung pagsamba niya. Kasi nga, yun ang paraan ng kanyang pasasalamat at pagbabalik ng papuri sa Panginoon. Amen? Ganon din po yung ating pananamit, yung ating ginagawa. Yan po ay isang dahilan ng iyong pagsamba sa Panginoon. Kaya po nagpapasalamat ako dahil hindi kayo na late. Nandito kayo. Talagang sinunod nyo na ang sinasabi ng Panginoon na I hate late. So, hindi po pagtalikod ko, ang dami na natin Marami pang wala. Marami pong mga nagpaalam dahil may event ngayon. Pero definitely, nabibless ako kasi nandito po kayo. Andito po kayo to glorify, to worship our God. Amen. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Keep it up. Sabi mo, keep it up. Keep it up, tap, tap, tap. Sabi mo gano'n. Hallelujah. Praise God. Tayo po ay magpapaalam na sa Genesis 33. At tayo po ay papunta na sa Genesis. Very good. Pagkatapos ng 33, 34. At pa-exciting na ang ating pong journey sa Genesis. Okay? Genesis 33. Balikan po natin yung ating mga pinag-aralan sa mga nakalipas na linggo. Living out our new identity in Christ. How can we live out our new identity in Christ? Inuna na po natin, para tayo makapamuhay sa bagong pagkatao na binigay ni Kristo, kailangang maging maingat po tayo sa ating mga spiritual weaknesses. Yung mga spiritual na kahinaan. Hindi po yung physical lang ang iniingatan, kailangan lalong-lalo na yung ating spiritual. Kasi pag bumagsak na yung ating pananampalataya, nanlamig na tayo, nawala na tayo ng focus, nawala ka na ng appetite sa word, simula na po yan ang ating paglayo sa Panginoon. Okay? So, ingatan. Marami tayong weakness sa katawan, pero iisipin natin, huwag nating pababayaan ang ating mga spiritual na buhay. Hindi na po tayo nabubuhay sa kain lang. Nabubuhay ka na sa bawat pagkain ng salita ng Diyos, araw-araw. So without the Word of God, para tayo malnourished.
Amen? Baka mamaya katulad ka ng katawan ni Pastor, ang taba, tapos ang spiritual mo naman ay ang payat. Dapat kung paano ka tumataba, lalo din tumataba yung spiritual mo. Tama po? At paraan po yun, kailangan may disiplina. Yun talaga ang susi nun, disiplina. Next, to live out our new identity, we must labor to live at peace with others. Kailangan pagsikapan, pagtrabahuhan, na mamuhay ng may kapayapaan sa ibang tao. Hindi agad galit. Kailangan isipin natin, ay, hindi na pala ako yung dating mainitin ng ulo. Ngayon pala ako na yung Kristiyanong nagtitiis. Ay, nagbibigil sa sarili. Ay, hirap, Lord. Pero bakit nahihirapan ka? Kasi nilalabanan yan eh. May paglaban yan. Mahirap po yung wala kang, matawag doon, hindi mo labanan. Kaya talagang kailangan ng labor dyan. Kailangan ng sikap, kailangan ng pagtatrabaho para mamuhay ng may kapayapaan. Okay? Next, to live out our new identity, we must put our confidence in God's grace and not human strength. Naalala niyo po na pinapaalala sa atin ni Lord, yung iyong kumpiyansa, yung iyong tiwala, huwag sa ating sariling lakas. Laging sa biyaya ng Diyos. Dahil tayo po'y nabubuhay sa biyaya. Ulitin ko po lahat tayo ay nabubuhay sa biyaya lamang. Take note, nalimutan ko yung lamang. Tayo po'y nabubuhay sa biyaya ng Diyos lamang. Dahil pwede na tayong mawala anytime. Tama po, sabi mo sa katabi mo, sa biyaya ka nabubuhay. Biyaya ng Diyos ang buhay natin. Biyaya ng Diyos kung ikay inabot at dinagdagan ng panibagong taon sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Biyaya, lahat biyaya. Kasi kung aasa ka dito, talo ka. Ulitin ko po, lahat ng umasa dito, talo sa dulo. Dahil kahit anong lakas natin, hindi natin kayang pantayan kung ano yung lakas na ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya pagsamahin mo yan, umaasa ka ng lakas sa biyaya ng Diyos, naku, kumpiyansa ka. Kumpiyansa ka. Pang-apat, to live out our new identity, we must learn to trust God. Matutunan nating magtiwala sa ating Panginoon. Ito na po yung panghuli. Okay? Panghuli po ay, to live out our new identity, we must be bold worshipers. Sa Tagalog, kung nais nating mabuhay ng may ng bagong pagkatao, kailangan nating maging matapang. Sabihin niyo po, matapang. Magiting. Talagang palaban na sumasamba sa Panginoon. Iba po kasi yung sumasamba lang ng bold kang sumamba. Ibig sabihin, matindi ang iyong pagsamba, maigting ang iyong pagsamba. Iba po yun. Ngayon po matututunan natin, bakit pinili ng Diyos si Jacob talaga? Sa kabila ng kanyang mga kahinaan, sa kabila ng kanyang mga kakulangan, bakit si Jacob? Bakit Jacob ang pinili? Hindi na lang ibang tao. Okay? Maiisip po natin yan mamaya habang binabaybay natin ang Genesis 33 verses 19 to 20. Basahin po natin, verse 19. Ang lupaing pinagtayuan nila ng mga tolda ay binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor sa halagang 100 pirasong pila. Si Hamor ay ama ni Shechem. Gumawa si Jacob ng altar na pinangalanan niyang El Elohe Israel. El Elohe Israel. Ibig sabihin, the God of Israel. Okay? So ano pong ibig sabihin nito? Hihimay-himayin po natin ngayon pong araw na ito. Pag sinabi pong El Elohe, gusto ko munang magbigay focus tayo sa El Elohe Israel. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, nasa promised land na si Jacob. Galing po siyang Sukot. Dapat diretso na siya ng promised land ng Seir. Ang problema po,
Lumihis muna siya ng kaunti bago bumalik sa promised land. Pero no, sabi ng Lord, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Nakabalik po siya ng promised land nang wala siyang naging problema. So sa pagkakataon po ito, pagdating po niya ng promised land, ano po ang kanyang unang ginawa? Nagpatayo po siya ng tolda. At syempre, hindi naman po pwedeng pagpunta mo sa isang bayan, pagbalik mo sa iyong bayan, agad-agad ka na lang magtatayo ng iyong bahay. Dito po, pag kayo po'y pumunta sa Sambal, hindi pwede kung saan nyo lang gusto maluwag dyan, magtatayo ka na lang ng bahay. Hindi po pwede. Bukod doon sa papaalam, kailangan meron kang sariling lupa bago ka magpatayo ng bahay. Hindi po pwede, ay maluwag-luwag sa dagat, doon na lang ako magpapatayo. Hindi po pwede. Ngayon po sa gobyerno, lahat kailangan detalyado. Dahil pag ikaw ay nagpatayo ng basta, pwede kang kasuhan ng trespassing. Illegal, ano yun? Illegal detention. Hindi naman illegal detention eh. Ibig sabihin, illegal entry, obstruction, ano pa, ano man yan, basta illegal. Labag sa batas, ang magtatayo ka ng lote, ang magtatayo ka ng bahay sa loteng hindi mo naman pagmamayari. So si Jacob, syempre, dahil inutusan siya ng Lord na bumalik sa promised land, isa sa kanyang ginawa para meron siyang pag-aari na pagtatayuan niya ng sarili niyang tolda, ginawa niya, binili ni Jacob sa anak ni Hamor ang lupa na kanyang pagtatayuan ng mga tolda sa halagang 100 pirasong pilak. 100 pirasong pilak ang kanyang pinagbilan. Si Hamor ay ama ni Shechem. Kung naalala niyo po si Shechem, asan na yun? Ang Shechem po, ang unang lugar na kung saan pinuntahan ni Abraham. At doon din po siya gumawa ng altar. Okay? Nung siya po inutusan ng Diyos na pumunta sa lupang pangako, ang una pong pinuntahan ni Abraham ay ang lugar ng Shechem. Doon po siya bumili ng lupa at doon po siya nagpatayo ng tolda na nilagyan niya ng altar. Okay? Gumawa siya ng altar. Ganon din si Jacob. Pagkapatayo ng tolda, gumawa agad si Jacob ng altar. At sa altar na pong yun na kanyang pinuntahan at pinagbilan ng lupa, tinawag niya po ang lugar na yon na El Elohe Israel. Okay? Pag sinabing El Elohe Israel, isa-isahin natin yan. Pero sa Tagalog po niyan, ganito lang kadali, ang Diyos ng Israel. Yun po ang ibig sabihin nun. Pag sinabing El, ibig sabihin siya'y Diyos. Yung Elohe Israel, ang ibig sabihin niyan, Diyos ni Israel. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, sa lugar na to, ang tawag dito ay Templo ng Diyos. Amen. Tama po? Pero masyadong given, kaya kailangan mong pangalanan. Ang lugar na ito ay lugar ng pagsamba ng pamilya ng God's Greater Works Christian Church. Pinangalanan mo dahil ito'y sa Diyos. Tama po? Tayo'y sumasamba sa Panginoon. Si Jacob, mga kapatid, binili niya yung lugar, pinangalanan niyang El Elohe Israel. Okay? Pag sinabi mong, this place is the God of Israel. Pag sinabi mo yon, may pag-angkin ka. 3 bagay ang pwede mong mangyari dyan. Hindi mo pwedeng sabing iyo hanggat wala kang titulo. Amen. Tama? Amen. Hindi mo po pwedeng bilhin lang yan nang wala kang titulo. Masasabi mong iyo yan once the title is yours. Hawak mo. Tama po? Amen. Pwera na lang kung peke yung titulo mo. Kasi may nagagawa na niyan sa rekto. Yes. Lahat sa rekto, posible. Tama po? Lahat. Diploma mo, napepeke. Pero sa puntong ito, kailangan meron kang patunay na ito'y pagmamayari mo. Okay? Si Jacob, kaya niya sinabing God of Israel ang lugar na ito dahil meron siyang relasyon sa Diyos. Unang-una.
Mahirap ang kinin na ikaw ay nasa Diyos kung hindi mo idideklarang ikaw ay sa Diyos. Ulit, mga kapatid. Mahirap sabihin ikaw ay Kristiyano kung hindi mo sasabihin siya talaga ang Diyos mo. Dapat meron kang personal na relasyon. Okay? Hindi lang Diyos ng kanyang ama na si Abraham, si Isaac, kundi aking Diyos. Sa Tagalog po niya, Diyos ni Israel. Sino po ba si Israel? Si Jacob. Napansin niyo po, hindi niya pinangalang Diyos ni Jacob. Pero madalas sinatawag na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Tama po? Pero sa punto ng kanyang pagbili, nandun po yung paggawa ng kanyang altar, inangkin niya sa kanyang sarili that I am Israel, a servant of God. Ibig sabihin, isipin mo yung Kristiyano ako. Sabi mo sa katabi mo, Kristiyano ako. Pag sinabing Christian ka, you are now living in Christ. I am nothing without Christ. Eh, ang hirap naman ding sabihin yan sa ibang tao na Kristiyano ako. Napakahirap. Paglalo na kapag may mga nangaasar sa'yo, gusto kitang patulan, pero Kristiyano ako. Gusto kong magsalita ng hindi maganda sa'yo, pero Kristiyano ako. Kailan mo ginagamit yung salitang Kristiyano ako? Si Jacob, pagtungtong niya ng Promised Land, Kristiyano ako. Pagtungtong niya ng altar ng tolda doon, I am a Christian. I am with God. I am for God. Ibig sabihin, bakit niya sinasabing ako? Dahil meron siyang personal na relasyon sa Panginoon. Okay? Pangalawa, bakit niya kinikilalang Diyos ni Israel ang lugar na yon? Dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi siya iniwanan ng Diyos, tapat ang Diyos sa kanya. Okay? Una, may personal siyang relasyon sa Diyos. Pangalawa, may pagkilala sa katapatan ng Diyos dahil alam niya na iniligtas siya ng Diyos mula kay Esau, kay Laban, at sa marami pang pagsubok na kanyang pinagdaanan. Alam niyo po, masarap sabihin na talagang, Lord, talagang anak mo nga ako. Kasi sa lahat ng pinagdaanan ko, hindi mo ako iniwan, hindi mo ako pinabayaan. Diba? Hindi mo pwedeng angkinin ang isang bagay na hindi mo naman personal na naranasan. Tama po? Kapag meron nagsabi sa'yo, oh, eto, akin yan. Hindi, eto yan. Oh. May titulo ako. Ibig sabihin, akin to. When you say akin to, personal mong binili yan, iyo yan, pagmamay-ari mo yan. Ibig sabihin, tapos pinabe-bless mo. Pastor, paki-dedicate naman natin itong bagay na ito sa Panginoon. Bakit? Pag sinabi mong ide-dedicate kay Lord, meaning alam mong tapat ang Diyos na ipinagkaloob sa inyo yan. Kaya yung bibili ka ng isang bagay na hindi mo inihandog sa Panginoon, ibig sabihin kinikilala mong iyo yun. Ano mang bagay na inihahandog natin sa Diyos, pagkilala na ang pagmamay-aring ito, ang lugar na ito ay bigay ng Diyos. Tapat ang Diyos sa akin. Kaya lahat dapat inihahandog. Di ba napansin niyo po, yung sasakyan, yung lupa, bagong bahay, lalo na yung bagong anak, inihahandog sa Panginoon. Eh, napakahalaga po ng salitang paghahandog dahil ito po ay pagkilala na ang Diyos ay tapat sa atin. Okay? Pangatlo, kung napapansin niyo po, Israel ang ginamit niya dahil kinikilala niya yung bagong pagkatao na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Okay? Ang El Elohe Israel ay deklarasyon ng kanyang pananampalataya. Ang makapangyarihang Diyos ay ang aking Diyos. So again, mga kapatid, paalala po ito na hindi sapat na kilala lang natin ang Diyos bilang Diyos ng iba.
dapat dumating tayo sa punto na masasabi nating, siya ang aking Diyos. El Elohe Israel. Nang binili po ni Jacob ang lupa sa Shechem, ito po ay pagkilos ng may pananampalataya. Hindi lang siya bumalik sa promised land, kundi binili niya pa yung lupa sa promised land. Naniniwala po ako mga kapatid, ang Panginoon ay mabuti at tapat at pag tayo pinagkalooban at binigay mo sa Panginoon ang anumang ipinagkaloob at pinagkatiwala sa iyo, ito po'y pagkilala ng kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Tingnan niyo po ito, verse 6 ng chapter 12. Pagdating nila sa Kanaan, ito po yung panahon ni Abraham, nagpatuloy sila hanggang sa nakarating sa malaking puno ng More, roon sa Shechem. Nang panahong iyon, naroon pa ang mga Kanineo. Napakahirap po na magkaroon ng isang lupa na alam mong meron pang illegal tenant. Naalala ko po nung ang lola ko yung nagbebenta sila ng lupa magkakapatid, meron pong nakatira sa mahabang panahon doon po sa lupang kanilang pag-aari. Yung illegal na nagtayo, hindi po pala yan pwedeng paalisin bigla-bigla. Meron kang certain amount na kailangang ibigay sa kanila. Ito ang pangit sa batas ng Pilipinas eh. Ikaw na ang pinatira mo na mahabang panahon, ikaw pa mag-aabot. Pero tanungin mo kung sila nagbayad ng buwis. Hindi. Yung may-ari ang nagbabayad ng buwis, pero silang illegal na nakatayo doon. Tapos pag binenta mo, babayaran mo pa sila. At naalala ko po, 10,000 per household ang bayad. Hindi siya per head, per household. Minsan, sa isang household, sa isang bahay, 4, 5 na pamilya ang nakatira. So, tiba-tiba, 50,000. Kung kayo po'y merong gano'n na karanasan, hindi mo agad-agad mapapaalis yan. Kailangan mong bayaran. Dahil ang karapatan nila ay nakabase sa karapatan ng batas na kanilang pinangahawakan. Na hindi nyo kami pwedeng paalisin. Bayaran nyo muna kami. Ganun po yun. Ganun kapangit yung ating batas na hindi na-aamyendahan hanggang sa mga panahong ito. So ano po ang punto dito? Ano po ang punto dito, mga kapatid? Mahirap magtayo sa isang lugar na alam mong meron pang mga illegal sa loob. Paano mo ang ng isang bagay? Binili mo nga yung lupa, sandamukal naman ang nakatira. Isipin mo, bago mo ma-demolish yun, kailangan, hindi ka pwedeng humarap doon. Dahil sigurado, hindi ka makakapasok. At sigurado, pag nakapasok ka, hindi ka na makakalabas ng buhay. Kukuyugin ka ng tao doon. Pero si Jacob, makikita niyo po, pagpasok niya po doon sa binili niyang lote, nandun pa rin yung mga Kanineo. Sila yun eh. Pagmamayari nila yun eh. Pero sinabi ng Diyos, ibibigay ko yan sa'yo. Paano mo haharapin yung mga kalaban mo doon? So yan po yung mga sitwasyon doon. Alam niyo po mga kapatid, nang bilin po ni Jacob ang property ito, tinawag niya po yung the God of Israel. Ibig sabihin, hindi lang po niya idinideklara na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lugar na ito, kundi ito rin po ay lugar na kung saan sila ay sasamba sa Panginoon. Altar. Sino po sa inyo sa loob ng lugar na inyong tahanan ay inuuna nyo itong gawin? Altar. Hindi na daw uso ngayon yan. Kasi wala ka namang ipapatong. Tama po? Pero sa totoo lang mga kapatid, sa loob ng tahanan, kailangan meron kang lugar ng altar. Ang nakalagay dyan, salita ng Diyos. Yung Word of God. Hindi po naman yan lalagyan mo ng kandila sa gilid, pauusukan mo, wag naman. Altar meaning doon kayo sabay-sabay nananalangin, doon kayo sabay-sabay lumalapit. Karamihan ngayon kasi hindi na ganun typical sa isang tahanan na mayroon talagang altar. Okay? Ano po sa puntong ito?
Bakit kinakailangan ni Jacob gumawa ng altar nung siya'y pumasok doon sa lugar ni Shechem? Dahil po, ang mga Canaanites o mga Kananeo, sila po ay laging mayroong altar sa kanilang bahay. Sanay sila na pagpasok mo, recognize mo agad na sila'y may sinasambang Diyos-Diyosan. Kaya pag pumasok ka sa bahay, kung ikaw ay Katoliko, alam mo agad Katoliko yung pinasok mong bahay. Bakit? May nakaganyan. Ano po yun? May nakaganyan po. Alam niyo kung sino yun? Si Santo Niño, na naka-jersey. Totoo po, may naka-jersey yan. Meron pang mga damit yan na talagang kompleto. Sampagita. Alam mo talagang Katoliko yung nakatira. Naalala ko po yung first time ko nakakita. Sa loob ng bahay, may pugot na santo ng Nazareno. Pugot. Yung parang kalahati, hanggang dibdib lang ng Nazareno. Ang laki, sa gitna ng bahay, nandoon yung puot. Sabi ko, hindi mapaghahalatang sila'y Katoliko. Pag pumasok ako sa bahay nyo, mapaghahalata kayang ikaw ay Kristiyano? Nasaan ang pruweba? Nasaan? Wala. Pero ang Iglesia ni Cristo, alam mo, kapag Iglesia ni Cristo, yung nakatira doon, tatlong, ano yun? Merong logo. Oh, sa kotse, logo. Tama? Sa bahay, meron. Tapos, nakalagay doon, ako ay miyembro. Parang ganun eh. Di ba, meron talaga silang tapa. O, tingnan nyo po, mga kapatid. Ang Mormons, meron din. Meron din sila. Kaya, bakit tayo mga Kristiyano, ang hirap maglagay talaga sa sasakyan. Kasi baka mamaya malaman nila, Kristiyano ako eh. Tapos magbaba ko ng bintara, pinagbumura ko yung ano. O paano yun? So, napapansin niyo po, walang identity ng pagiging Kristiyano mo. Okay? Naintindihan niyo na po ako? So, ano po ang difference ng ibang relihiyon sa Diyos na sinasamba mo? So, napakahalaga po na sa loob ng tahanan, merong nagsisimbolo, hindi po ng kung anumang idolatry, kundi ng salita ng Diyos sa inyong tahanan. Kaya sabi ng Bible, punuin ninyo ang lahat ng bahagi ng bahay ng kanyang mga salita. Sa pintuan, meron. Sa kusina, meron. Sa kwarto, meron. Sa banyo, meron din. Meron. Naalala ko tuloy yung lola ko nung araw. Pag hindi ka nagbubuhos ng banyo, merong nakapaskil sa banyo. Pag iihi ka naman, buhusan mo naman. Huwag ka namang tamad. May ganun eh. Pag pupunta ka naman ng kusina, huwag namang iiwanan ang pinagkainan ng hindi hinuhugasan. Tama po? Pero kapag salita ng Diyos, pagpunta mo dito, ito ang sagot ng Panginoon kay Habakuk. Isulat ng malinaw sa sulatang bato. Alam mo, kaya sa bahay nga, lagi kong nilalagay yun. Sabi ko, hindi ko aalisin yan hanggat hindi nyo sa ulado yan. Sabi ko sa cellphone nyo, imbis na mga picture ng Koreano, ilagay nyo salita ng Diyos. Ang dami yung pinaglalalagay sa cellphone nyo, salita ng Diyos. Ako po, binago ko na. Ang profile pic ko naman yan, God will make a way. Ang tagal ko kasing, the Lord is my shepherd. I shall lack nothing. O di ako magkukulang. Yun sa Tagalog. Para mahirap. Hirap talaga mag-English, no po, mga kapatid. So, the point, pagpasok ni Jacob, hindi na po bago sa mga Kananeo yung altar. Dahil gawain nila na sa lahat ng lugar, sa lahat ng tahanan, merong altar na sinasamba
ang mga tao doon. Kaya siya gumawa ng altar. Okay? Hindi po siya yung, nagawa si Jacob ng altar. Hindi po sila nabibigla doon. Sanay na sila na may altar. Okay? Nakukuha niyo po ba? Kasi meron silang tinatawag na monotheism. Ibig sabihin ng monotheism, may isang Diyos sa bahay na to. Si Jacob, gumawa din siya ng altar. Ang Diyos ni Israel. Again, ang Diyos ni Israel. Pagpasok ng bahay mo, Diyos ni Pastor Marvin ito. Pagdating ng kwarto, Diyos ni Marvin ito. Tama po? Kaya hindi mapagkakailang Christian niya. Kaya napapansin niyo po, pag kayo ilalabas, parang Kristiyano po kayo. Parang kayo po ay nasa Panginoon. Opo, nasa Panginoon. Madaling ma-notice, makilala ang Kristiyano. Tama po? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Mukha ba Kristiyano yan? O mukha lang. Dapat talagang Kristiyano. Pag sinabing monotheism, ibig sabihin naniniwala po sila sa iisang Diyos lamang. Okay? Ganon ang ginawa ni Jacob. Wala siyang pakialam. Iba Diyos nyo, nag-iisa yung Diyos ko. Yang Diyos na meron ako, Diyos na nagligtas sa akin sa anumang pagsubok. Okay? So may nagpapaalala sa iyo ng kabutihan ng Diyos sa loob ng tahanan ninyo. Okay? Ang mga Kristiyano kasi ngayon, hindi na siya bold worshiper. Hindi na siya matapang na tagapagsamba ng Panginoon. Kapag ba sa loob ang pinatutugtog mo, yung buksan mo, papasukin ako. Baka yun ang pinatutugtog mo. Dapat kapag bold worshiper ka, talagang worship na, iba na yung kinakanta mo. Buksan mo, papasukin ako. Huwag naman. Susumayaw ka pa, buksan mo, papasukin ako. Tama po ba? Ano ang refleksyon, ano ang makikita pag ikaw ay sinabing Kristiyano ako? Anak ako ng Diyos. Saan? Ipakita mo. Ipahayag mo. Diba? Kasi pag may isang bagay ka na binili, hindi mo kayang ipigilan sabihin, may bago ako, nakita mo, bago yan. Oh. Bagong second hand yan, bago. Kasi, blessed ka eh. Hindi ka nagyayabang. Ang tingin lang ng iba, mukha kang mayabang, kasi ang tingin mo sa sarili mo, blessed ka. Ipinagpapasalamat mo, Lord, lahat ng ito, hindi ko po pinagyayabang. Ito po ay biyaya ng Diyos. Dahil biyaya ng Diyos, sasabihin ng di Kristiyano, ubod ng kayabang-yabang. Akala mo kung sino siya lang ang pinagpapala. Akala mo siya lang ang anak ng Diyos. Pero pag bumili din sila, naku, higit pa sa'yo. Anong point ko po mga kapatid? Bakit yung mga bagay na binibigay ng Diyos sa atin, hindi natin maipagmalaki? Yung ba kayang salita ng Diyos, ba't di natin masabi? Ba't hindi natin maiparinig? Isipin niyo po, pamilya mo wala sa Panginoon. Ang pinagtutugtog mo pa, buksan mo, papasukin ako. Makita man ang asawa ko, nagbago na. Ang mga pinakikinggan na, di ba? Ang pinapakinggan niya na yung inaawit natin kanina o marami na. Ang dami po nating awitin na pwede po nating angkinin sa buhay natin. Tama po? Ano po, nakikita ba sa atin yung Kristo na inaangkin nating Diyos natin? Yung hari natin, yung tagapagligtas natin. Kayo na po ang makakaalam niyan. Okay? Ito po ay magsisilbing paalala. Amen. Kahapon po, habang kami nagmamaneho, nasa labas, nawala po yung internet ni Mrs. Yung worship namin naputol doon sa kotse. At sabi ng anak ko,
Papa, hindi ako sanay kasi ang kinakanta nun yung mga sinauna pa. Sabi ko, anak, ang gandang balikan yung mga kantang noong araw. Sabi ni Naomi, Papa, palitan mo na. Kasi sanay siya na simula nung binili yung sasakyan, ang tumutugtog lang doon ay worship song. Amen. Kasi worship song is part of your prayer life and worship to God. Every time you worship the Lord, it's a prayer. It's a connection between you and God. Amen. Ngayon, kapag buksan mo, papasok, si Willie ata kumanta nun. Kumukonek ka kay Willie. Iniisip mo, Kuya Will, bigyan ng jacket yan. Parang gano'n ang kumukonek ka sa'yo eh. Tama po? Pero kapag alam mo yung inaawit mo, di ba? Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Yun yung kanta kanina eh. Tapos ano sa dulo? Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Habang dinadamdam mo yan, alam niyo, pagdating ng araw, niluluha mo na lang sa kabutihan ng Diyos lahat ng... Hindi ka ganun kahusay manalangin, pero pag sumasamba ka, bawat salita, ninanamnam mo. Kasi kumukonekta ka sa Diyos. E tamad ka palang mag-pray, tamad ka pang mag-worship, paano na? Dahil sabi ng Panginoon, kung sasamba ka, sumamba ka sa Espiritu at sa katotohanan. Yun ang pagsamba. Ang Espiritu sa Holy Spirit connection. Ang katotohanan sa salita ng Diyos, papunta sa iyo. Tama po. Kaya pag pupunta ka dito, wala kang gana. Bakit? Hindi ka makakonect. Walang connection. Kasi ang connection mo, buksan mo, papasukin ako. Yun lang ang connection mo. Kaya lahat ng naririnig mo, yun na lang ang pumapasok sa isip mo. Dahil yun na lang ang pinakikinggan mo, yun na lang din ang nasasabi mo. Dahil kung ano ang pinapasok mo dito, siyang lumalabas dito. Kung ano ang pinapasok mo dito, siyang lumalabas dito. Eh kung Word of God, lalabas yan dito. Alam mo, ang buti ni Lord. Bakit? May kinanta ko kanina na ang buti talaga ni Lord. Buksan mo, papasukin ako. May kanta. Pwede sabihin mo na sa kanya. Tapos sasabihin, Kristiyano ako. Sino siya sa... Si Kuya Will. Si Kuya Will. Si Kuya Will. Tama po, mga kapatid. Paano manonotice ng tao na ikaw ay Kristiyano? Paano manonotice ng tao na ikaw ay anak ng Diyos? Nakikita sa kung ano ang pinapahalagahan mo, ano ang saan ka nabubuhay, ano ang nakikita sa iyo. Tama po? Kayo naman. Minsan din po akong naging Katoliko. Minsan ko din pong nakita sa bahay namin na talagang hindi mawawala altar. Tama po? Sa hagdan, altar. Sa baba, altar. Minsan pa nga mga kapatid, sa harap ng bahay may krus pa dyan. Pangkontra daw sa mga aswang. May krus, may kontra sa aswang. O kontra yan sa masasama espiritu. Alam niyo po mga kapatid, depende po yan sa inyo. Kaya nga sa sementeryo, kapag may nakalibing, may krus. Ibig sabihin, tepo. Gusto niyo po ba ng krus sa ibabaw ng inyo pong bahay? Lagyan niyo po. Sementeryo ba to o bahay? Pangontra sa aswang. Ayan po yan. Amen. Jacob was a bold worshiper. Hindi niya ikinahiya na siya'y sumasamba sa buhay na Diyos. Amen. Amen. Gaya ng kanyang tatay, worshiper din siya kay Lord. Si Abraham, gumawa ng altar because bold worshiper si Jacob. Si Jacob, si Abraham, at maging si Isaac. Okay? Pansinin niyo po,
Gumawa po sila sa malalaking puno ng more noong panahon ni Abraham. Sila po'y gumagawa ng altar sa puno ng more. Bakit? Bakit po ang mga Canaanites po kasi, yung mga nakatira doon na hindi galing sa Panginoon, ibig sabihin, yung mga unbeliever doon, ang kanilang altar, kundi po nasa puno, sinimulan nila doon sa puno nag-aaltar. So pinakita ni Abraham, dito ako sa puno magsisimula ng pagsamba. Kasi yung mga pagano, sumasamba sila sa araw, sumasamba sila sa hangin, sinasamba nila yung puno, ganun po yung kanilang paraan ng kanilang pagsamba. Pero hindi po yon ang naging dahilan kay Abraham para hindi siya magpakita ng kanyang pagsamba sa Diyos. Pansinin niyo po, ang Katoliko may altar, ganun din dapat ang mga Kristiyano may altar. Yung mga Iglesia ni Cristo, merong palatandaan, dapat sa iyo may palatandaan din. Tama po? Dapat, bakit ginagaya nila? Gaya-gaya po tumayabas si Jacob at si Abraham, hindi po. Bakit? Gusto nilang ipakita na yung Diyos na kanilang sinasamba, yung Diyos na yung sinasamba, buhay. Ikaw, kailan mo sinabi yung Diyos na meron ako buhay? Buhay. Okay? Ngayon, kung tayo po'y mamumuhay sa bagong katauhan, kinakailangan maging bold, maging matapang na tagapagpahayag na ikaw ay sumasamba sa tunay at buhay na Diyos. Again, kung nais mo makapamuhay ng bagong pagkatao kay Kristo, kinakailangan makita sa iyo na buhay ang Diyos mo. Buhay ang Diyos mo. Alam niyo po, ang aking panalangin palagi, ipakita ng Diyos sa inyo at sa maraming tao na buhay ang Diyos na meron tayo. Amen. Bakit? Bakit po? Kapag pinagpapala tayo ni Lord, hindi ibig sabihin na tayo yun. May Diyos tayo eh. May Diyos ka. Kaya nga minsan nagtataka na sila, bakit, ano bang meron dyan sa taong yan, sa pamilyang yan? Bakit sila lang ang mahal ng Diyos? Hindi lang naman material na bagay eh. Alam niyo po, yung bang masaya sila, kinaiingitan ka, bakit? Kasi hindi nila, kaya naiingit ang ibang tao sa'yo kasi meron silang bagay na wala sila, na hindi sila magkaroon. At ikaw lang ang meron. Wala man tayong mga bagay na ito, pero bakit yung pamilyang yan masaya pa din? Saan sila kumukuha ng saya? Saan sila kumukuha ng kapayapaan? Samantalang kami hirap na hirap pa rin. Bakit? May Diyos. May Diyos. Kapag nakilala mo yung kapatid mong yan, halimbawa, nakilala mo si Ate Bioli, may Diyos yan. Buhay ang Diyos niya. Kasi walang sumamba tayo sa Panginoon. Magpuri tayo kay Lord. Ganun ba tayo ka-vocal sa ating pananampalataya? So, kaya si Jacob, pinangalanan niya, oy, kayo may pangalan dyan ha? Ako din maglalagay, God of Israel. Amen? So, dapat yung kotse mo ang pangalan. Sasakyan ng Diyos yan. Ano, kaya tinatanong ko, anong pangalan ng sasakyan mo? O, di ba? Kasi si Wigo, may pangalan niya, si Wiggy. O. Meron din pangalan si Tim. Si Wade. Yung, sino pa ba yung mga? Si Gracie. O, sikat na sikat, si Gracie. Opo. Dapat may pangalan. Bakit? Kasi sasakyan niya na ipinagkaloob ng Panginoon. Amen? Ano po pinapoint ko? Sila nga meron, ikaw wala. Sila nga may altar sa bahay, ikaw wala. Sabi, hindi na kasi uso ngayon ang altar. Ano na ngayon? High-tech na. High-tech. Naka-Bible app na. Pero sa totoo lang sa bahay, meron dapat talagang pinapahalagahang altar sa loob ng bahay. Ngayon, mga kapatid, ngayong panahon ng New Covenant, ay mas lalong dapat maging totoo na buhay ang Diyos sa ating lahat. Amen? Amen?
Lalong maging dapat totoo sa panahon na ito na buhay ang ating Diyos. Bakit po dapat maging totoo? Kasi po may sinabi ang Panginoon sa unang Korinto chapter 6 verse 19. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na Spiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Mga kapatid, kung noong araw sa Old Testament times, kailangan nila ng altar, pumunta sila doon para sumamba sa templo. Ang templo na tinutukoy ngayon sa New Testament ay walang iba kundi ang katawan mo. Okay? Yon ang dahilan kung bakit pansamantalang nalilihis na yung tradisyon na altar. Dahil ang altar na ay nakikita sa buhay mo. Bakit? Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na spirito na nasa inyo? Ibig sabihin, hindi na po lugar ang templo lang. Hindi na po simbahan lang ang basihan ng pagsamba. Ang basihan ng pagsamba ay araw-araw sa buhay ng mga sumasampalataya sa Panginoon. Okay? Hindi ka lang sumasamba sa mga limitadong lokasyon. Kaya napansin niyo po, ang mga Kristiyano sasamba lang kapag Sunday. Doon sa bahay-sambahan. Kasi akala nila, yun lang ang araw ng pagsamba. Nalilimutan nila, ang pagsamba ay may dalawang klase. Merong corporate worship at merong individual worship. Ito po yung individual worship, yung po yung iyong prayer and devotion araw-araw. Yung worship mo kay Lord araw-araw. Kapag ang utak mo ay ang pagsamba ay araw lang ng linggo, ang tawag po dyan, relihiyon. Ang GGWCC po ay hindi isang relihiyon. Ito po ay pamilya na may relasyon sa buhay at tapat na Diyos. Tama po? So kung sumasamba ka lang tuwing linggo, tawag dyan religion. Bakit? Corporate lang. Parang Katoliko ka noong araw, Sunday ka lang sumasamba. Pero mula nang ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, hindi relihiyon, kundi relasyon, ano nabuo sa'yo? Araw-araw mo dapat kausap ang Panginoon. Araw-araw ka dapat sumasamba sa Panginoon. Pastor, kung hindi ako sa church sasamba, pwede ba ako sumamba sa bahay? Yes. Paano naman sa trabaho? Yes. Paano naman sa habang ako'y nagmamasyal? Yes. Paano naman kung ako'y nag-iisa at nagmumuni-muni? Sumamba ka. Amen. Dahil ang pagsamba ngayon, wala na sa lugar. Dahil ang templo ay ikaw na. Amen. Ang nandito ay Holy Spirit na. Amen. Alam niyo po kung bakit nalulungkot ang Holy Spirit? Kahit nandyan na siya sa puso mo, kasi hindi mo siya kinikilala. Andito lang siya, sabi nga niya, ang lapit lang ng puso mo sa buhay ko, sa buhay mo. Bakit? Andyan na ako, hindi mo man lang tawagin man lang kahit minsan ang Holy Spirit. Kaya meron sinasabi sa Bible na, do not grieve the Holy Spirit. Huwag mong palungkutin, panibuguin ang banal na Espiritu. Bakit? Kasi nga, nakakalungkot naman yun. Saka nakakita ng nag-asawa ka, di mo naman pinapansin. Katabi ko naman siya araw-araw, pero hindi kami nag-ikibuhan. Wala pala akong kasama. Nag-iisa lang. Hindi po ganun. Para maging maayos ang inyong relasyon, kailangan araw-araw kayong magkasama, araw-araw kayong magkausap, araw-araw kayong naglalambingan. Di ba? Pero subukan nyo po mag-asawa ng mag-boyfriend ka, mag-girlfriend ka, ikaw lang ang nakakaalam. Wala, mahirap. Tama po? It's a relationship. Ibig sabihin, sabi ng Holy Spirit, nakakaselos ka naman. Buti pa yung batang Quiapo na sundan mo. Yung aking pakikipag-usap sa akin, di mo man lang nasundan. So, every believer must have a place, oras, time, effort, na magkaroon ng oras para sa Panginoon.
Bakit po? The more na naglalaan ka ng oras sa pagsamba, makikipag-usap sa Diyos, ito po yung oras at lugar para ma-appreciate mo ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Ay sabi ng Lord, ito ang may sasagot ko, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ano man ang inyong gawin, ano man ang inyong gawin, kumakain ka man, umiinom ka man, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Lahat, anuman ang gagawin mo. Whether ikaw ay bagong gising, mag-pray. Kapag ikaw ay kumakain, mag-pray muna tayo bago tayo kumain. Bakit? Ino-honor mo si Lord doon. O umiinom ng ano? Umiinom ng juice. Pastor, ano lang naman to eh. Nag-pray po ako dito. Nag-pray po ako. Eh sabi ng Lord, magpakalasing sa banal na spirito kaysa sa alak. Kasi anuman ang ating tinatanggap, halimbawa, yun ang nagiging spirito sa loob mo. Okay? So anuman ang iyong kinakain, anuman ang iyong ginagawa, anuman ang iyong iniinom, gawin mong lahat sa ikapupuri ng ating Diyos. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Si Abraham, ito po ang kanyang ginawa. Naway ang Diyos ng lolo mong si Abraham at ang Diyos ng aking ama na si Nahor, na siya ring Diyos ng kanilang amang si Tera, ang siyang humatol sa ating dalawa. Nakipagkasundo si Jacob kay Laban sa pangalan ng Diyos na ginagalang ng ama niyang si Isaac. Napakaganda pong salita. Diyos ng lolo mo, Diyos ng iyong ama, at Diyos mo rin. Amen. Laging may kasama Diyos. Alam niyo po, pag lumalakad kami, si Lord lang ang mag-iingat sa amin. Amen. Kapag kami ay kumakain sa pagkainan, si Lord ang bahala sa amin. Salamat, Lord. Lord, Lord, Lord. Panay, Lord. Ang Kristiyano pa man din, ganyan. Lahat ng gagawin, naku po, Lord. Diyos ko po, Lord. Di ba? Pag sobrang saya mo naman, salamat po, Lord. Hallelujah po, Lord. Makikita mo yan sa Kristiyanong marunong mag-appreciate ng ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Pero yung ang bunganga ay walang bunganga. Sorry po. Ang bunganga. Ang laging lumalabas sa bibig. Di ba? Wala man lang marinig na Lord. Tama po? Ibig sabihin, hindi nakikita yung kanyang pag-honor sa Panginoon. Amen? So again, yung iyong identity, kailangan natagpuan mo sa Diyos at hindi po sa Diyos ng kung sino man. Okay? Kapag ikaw ay may Diyos, ipakilala mo naman. Sa school ba nakikilala ang Diyos sa buhay mo? Nabanggit mo man lang ba sa teacher mo, alam mo, ma'am, mabuti ang Diyos. Nako, patayuin ko yung mga young people, walang magsasalitang Diyos yan. Oh. Sige po, sa school ba, nagsasalita kayong Diyos? Wala. Alam mo, pray muna tayo bago tayo mag-aral. Ako, walang ganyan. Corny mo. Naalala ko po, nung ako'y college, sumali kami ng Jesus League Organization. Sabi ko doon sa mga kasama ko, pray muna tayo bago tayo pumunta doon sa ating school. Naku, walang magpe-pray. Alam niyo kung bakit? Nakakahiya daw. Nakakalungkot na ang mga Kristiyano ay dapat bold sa kanilang ginagawa. Tingnan niyo po, kilala mo eh. Diyos ng lolo mo, Diyos ng tatay mo, Diyos mo. Pagdating sa iyo, Diyos, huwag na natin pag-usapan. Next time na lang. O, di ba? So, sapagkat sabi, kung saan may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako. Ito po yung worship natin. Andito si God. Kasi nalagpasan natin yung 2 o 3. Ibig sabihin, ang corporate worship ay isang dahilan ng pagsama ng Diyos sa atin. Okay? So, ang tanong ng Diyos sa atin, paano mo na ipapakita na ikaw ay tagapagsamba ng ating Panginoon? Roma chapter 1, verse 16, sabi ni Pablo, hindi ko
ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Yung salita pong hindi kinakahiya, hindi mo ikinakahiya kung anong ginagawa ng Panginoon sa iyo. Ito po yun, Word of God. Hindi mo ikinakahiya. Pero ang tanong, dumating ka na ba sa puntong dahil ikaw ay nasa isang lugar na wala kang Kristiyanong kakilala, hindi mo maipagmalaking ikaw ay anak ng Diyos. So dumadating po yan sa atin. Alam niyo po ang nakakalungkot kung napakinggan niyo po yung ng Wednesday na midweek. Hindi lahat ng naliligtas ay totoong ligtas. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Naalala niyo po yung unang himala ni Jesus sa Kana? Ano po ang unang himalang ginawa ni Jesus? Sa kasalan, ginawa niyang alak yung tubig. Marami po ang namangha kay Jesus nang makita yung ginawa ni Jesus. Pero hindi lahat na born again. Hindi lahat na ipanganak na muli. Pag sinabing born again, hindi po yan religion. Ang born again is a new life in Christ. Bagong pagkatao. Bagong buhay. Ibig sabihin, kapag sinabi mong ikaw ay Kristiyano, wala na yung dati mong pagkatao, ikaw ay bago na. Yun ang born again life. New life in Christ. Kaya nga, pag walang nakikitang bago sa iyo kay Kristo, walang nangyayari sa iyong bago kay Kristo, ibig sabihin, questionable ang iyong faith. Kasi walang nabago sa buhay ko eh. Isipin mo, naging Kristiyano ka, walang nabago sa iyo. Yun. Diba? So ang tanong, ikaw ba ay matapang na sumasamba sa Panginoon? Amen. Pero may taong tinatawag na quiet worshiper. Alam niyo po yung mga quiet worshiper? Huwag kang maingay. Baka malaman nila, sumasamba ko kay Jesus. Kasi pag nalaman Kristiyano ka, tutuksohin ka nila. Ano sasabihin nila sa iyo? Pa-Bible ka pa. Pa-Diyos ka pa. Ugali mo naman, wala namang pagbabago. Naku. Lahat ng Kristiyanong quiet, sumamba. Takot talagang ipahayag sa iba na sila'y Kristiyano. Nung araw po, nung araw sa aking kabataan, ulitin ko ba, nung araw sa aking kabataan, wala namang cellphone. Ang tanging meron ka lang, isang makapal na libro na alam na ng tao pag bit-bit mo, Bible yun. Aayawan ka ng mga tao sa paligid dahil may bit-bit kang malaking Biblia at sasabihin, naku po, andyan na yung banal-banalan, dumadaan na. Ang banal na asong santo naman kabayo, natatawa ako, hihihi. Naintindihan niyo po mga kapatid? Ngayon, ang dali nang magtago eh. Ito na eh. Ang gusto ko lang sa cellphone, hindi na iba-ibang version ng dala ko. Sipin niyo naman po kung 100 version ng Bible, bit-bit ko lahat sa likod ko. Teka, mabigat. Ang dami. Ngayon po, maganda na ang technology. Pero bakit tayo wala pa rin isa-isa man lang na identity ng pagiging tagasamba ng Panginoon. Kanina po ba, postura si Kumare, postura na naman. Sasamba yan. Diba? Yung pagpasok mo, makikita mo, aba, ganda ng bihis niya na. Sasamba yan. Diba? Ganda, naka-makeup pa, naka-lipstick pa. Ano sabi? Mag-e-SM yan. Diba? Kapag pormadong-pormado ka, rarampa ka, dapat talagang posturang-postura ka. Pero pag ikaw ay nasasamba, okay lang nakatsinelas, okay lang nakaano, kahit na wala ka short lang, okay lang. Hindi, sasamba ka sa Panginoon.
Because when people are truly excited about God, they will tell to others about who God is. Ibig sabihin kung ang tao, ay totoong excited sa Diyos, hindi siya mahihiyang ipakita at sabihin sa iba na buhay ang kanyang Diyos. Kapag ikaw ay masaya, hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng hindi ibabahagi kung bakit ka masaya. Okay? Hindi ko po alam kung naranasan nyo na paano kung ikaw ay nagkasakit at pinagaling ng Panginoon. Dapat hindi ka nahihiyang sabihin sa iba na ang Diyos ang nagpagaling. Kaya nga ang nakakalungkot, sa dami ng pinagaling ni Kristo, sa 10 ketonging pinagaling ni Lord, isa lang ang bumalik at nagpasalamat sa Kanya. Kasi pag nakuha na natin, wala na. Kaya nga, ang aking panalangin, kung kayo'y pagkakalooban ng Diyos sa mga pagpapala, huwag yun na maging dahilan para ilayo tayo sa Panginoon. Hindi ba dapat palatandaan yan na ang Diyos ay mabuti sa atin? Kaya dapat palatandaan ng pagpapala, mas lalo tayong lumalapit sa Panginoon. Ang problema, pag tinugon na tayo ni Lord, nawawala na tayo kay Lord. Kaya hindi nakikita yung identity ng Diyos sa atin. Okay? Kung tayo po'y tunay na mananampalataya at sumasamba sa Panginoon, dapat ang ating pagsamba sa lahat ng panahon, siya ay Diyos sa ating buhay. Amen. Hindi naman importanteng may altar sa bahay, pero napakahalaga na ang bahay mo ay nagsisilbing paalala sa iyo na mabuti ang Diyos sa iyo. Amen? Sana man lang yung mga bagay na meron ka ngayon ay paalala kung gaano kabuti ang Diyos. Amen? Tandaan mo, ang templo ng Diyos, hindi na bahay mo, ikaw na mismo. Sa lahat ng iyong gagawin, dapat si Lord ang napapurihan. At sasabihin mo, thank you, Lord. Kaya nga po, kapag tayo pinagkalooban na ng bagong bahay, sambahan, dapat ang nakikita doon, pangalan ni Jesus. Amen. Hindi pangalan, donated by. Pangit talaga. When I give to God, give to God. Thank you, God. Para sa ito, bigay mo to para sa iyo. Amen. Amen? So, excited. Talampakan natin sila. So, paano po natin ipapractice ito? Sa pamagitan ng tanong, ako ba ay tunay na sumasamba? At ipinapahayag ko ba ang tunay kong pagsamba sa ating Panginoon? Mamaya po, papakita ko muna sa inyo yung tanong bago tayo communion, mag-Lord's Supper. Ito po yung mamaya yung live talk natin. Pag-isipan nyo na po. Kung makikita ng iba ang pagsamba ko ngayong linggo, ano ang mapapansin nila? Katahimikan o katapangan? Bakit? Okay? Kung makikita ng iba ang pagsamba ko ngayong linggo, ano ang mapapansin nila? Tahimik ka bang tagasamba? O maingay ka? Matapang kang sumasamba? Okay. Mamaya ang sagot. Okay? Tayo po ay dadako sa ating pagtanggap ng banal na hapunan. Pero bago po yun, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa katotohanan aming natanggap mula sa iyo. Minsan, hindi nga lang minsan, Lord, madalas, tahimik kami sa kabutihan mo. Hindi namin nasasabi sa iba kung gaano kabuti ang Diyos na meron kami. Lord, sa umagang ito, papasalamat kami dahil ipinaalala mo sa amin na dapat vocal kami, dapat na marunong kami ipahayag na lahat ng kabutihang meron, lahat ng pagpapala, lahat ng pag-iingat, proteksyon, tagumpay, ay dahil lamang sa iyo lamang. Tulungan mo kaming hindi kahiya ang kabutihan mo, Panginoon, sa aking buhay.
ang araw-araw na buhay na ipinagkakaloob mo sa amin ay isang patunay na may buhay kaming Diyos na laging naririyan na nagbibigay sa amin ng saganang biyaya sa aming mga buhay. Kaya Lord, sa umagang ito, sa araw na ito, laging makita at maluwalhati ang ating Panginoon. Hindi ang aming mga sarili, hindi ang husay at galing namin, hindi ang aming mga talino, hindi ang aming lakas. Ang dapat mapapurihan lamang ay walang iba kundi si Kristo sa aming buhay. Patawarin mo kami kung madalas inaangkin namin ang glory sa halip na ibigay namin sa iyo. Patawarin mo kami kung masyado po kaming bilib sa aming mga sarili. Nalilimutan namin ikaw ang dahilan ng lahat ng tagumpay na meron po kami ngayon. Eh Lord, nagpapasalamat kami. Anumang bagay sa aming buhay ay patunay ng kabutihan mo. At hindi kami mahihiya na ipahayag sa ibang tao, mapakristyano man o hindi, ang kabutihan ng aming Diyos sa aming lahat. Lord, ang iglesyang ito ay pinakalanan mo God's greater works. Meaning, Lord, kamangha-mangha ang makikita sa gagawin mo sa iglesyang ito. Kaya Lord, hindi dapat namin ikahiya ang kayang gawin ng Diyos sa aming mga buhay. Ganon din sa aming mga karamdaman, inaangkin namin na buhay ang aming Diyos, siya ang nagpagaling, siya ang nagpalakas, siya ang nag-alis ng anumang karamdaman sa aming mga buhay sa pangalan ni Kristo Jesus. Kaya Lord, lalabas kami na aming idinideklara sa aming mga sarili at sa maraming tao. Salamat sa Lord dahil ako'y kanyang pinagaling. Lord, anuman ang aming dalahing problema, lalabas kami sa lugar na ito na sinasabi namin, buhay ang aming Diyos. Dahil anumang pagsubok na aming pinagdaanan, hindi kami iniwan ng Diyos, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, sa aming pagtanggap ng banal na hapunan, ang Lord, ang communion, Lord, ang Lord's Supper, Lord, ang aming panalangin, makita sa aming buhay, ang saro at ang tinapay ay na nagsisimbolo ng iyong katawan at dugo ay makitang buhay sa aming mga sarili. Salamat, Panginoon, patuloy namin inaalala ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Sige po, sa ating po pagtanggap ng tinapay at ng saro, nais ko ibahagi sa inyo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sa ating pagtanggap ng banal na hapunan, napakahalaga po ng ating pagkilala sa ating Panginoon. Ito po ay paalala na kung sino man ang kumakain ng tinapay at iinom ng saro, alalahanin ang kanyang sarili bago tumanggap nito. Suriin ang sarili, pasiyasat sa Panginoon, humingi ng tawad, dahil anuman ang sabi ng Panginoon, anumang bagay na meron sa atin, matapos nating kainin ito, ay magiging hatol laban sa ating sarili. Kaya bago tayo tumanggap, manalangin tayo, humingi tayo ng tawad sa Lord, magpasiyasat tayo sa ating Panginoon sa umaga po ito. Sige po, sabay-sabay tayong manalangin.
Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay nakapanalangin na. Nandiyan ako po kayong tumayo. Taas po natin ang tinapay. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon. At itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing ipagkanulo ang Panginoong Yesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin. Taas po natin ang sarong. Pagkatapos silang kumain, ganon din ang ginawa niya sa sasa. Kinuha niya ito at sinabi, ang sarong ito ang bagong kasunduang pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin. Po, tayo kumakaupo na.